Kabihas ng Aztec. Ang kabihas ng Maya ay isang mataas na antas ng sinaunang sibilisasyon sa Mesoamerica, na kilala sa pagtatayo ng malalaking templo, paggamit ng sistemang pagsulat at masusing pag-aaral sa matematika at kalawakan. Umusbong ito sa Yucatan Peninsula at mga bahagi ng Guatemala at namayagpag sa loob ng maraming siglo. Balikan natin ito sa aral ng nakaraan, sandigan ng kinabukasan. May alam ka ba sa Maya? Kilalanin ang tinutukoy sa bawat bilang tungkol sa kabihas ng Maya. Diyos ng mga Maya na tinaguriang God of the Feathered Serpent. Kukulkan. Lungsod na bantog sa El Castillo, piramide ng mga Maya na may kaugnayan sa kanilang kalendaryo. Chichen Itza. Kalendaryong panrelihiyon ng mga Maya na binubuo ng 260 na araw. Cholquin. Sinaunang manuskrito ng mga Maya na nagsisilbing talaan ng kanilang kultura, kasaysayan at paniniwala. Codex. Tunay na lalaki na pinuno sa kabihas ng Maya. Halak Winik. Bukod sa Olmec at Maya, ang Aztec ay isa rin sa mga pangunahing kabihasnan sa Mesoamerica. Kung ang mga Maya ay umusbong sa timog na bahagi ng Mesoamerica, ang mga Aztec naman ay naging makapangyarihang kabihasnan sa gitnang bahagi nito, partikular sa Valley of Mexico. Bagamat hindi tiyak ang kanilang tunay na pinagmulan, ang salitang Aztec ay nangangahulugang nagmula sa Aslan, isang mitolohikal na lugar sa hilagang Mexico na tinatawag ding puting lupain. Dating mga agrikultural na pamayanan lamang sa lambak, napalawak ng Aztec ang kanilang teritoryo at naging isa sa pinakamakapangyarihang imperyo sa kasaysayan ng Mesoamerica. Noong 1325, itinatag ng mga Aztec ang Tenochtitlan, isang maliit na isla sa gitna ng lawa ng Texcoco na nasa sentro ng Valley of Mexico. Ang lungsod ay ipinangalan sa kanilang pinunong si Tenoch, kaya ang mga Aztec ay kilala rin bilang Tenochca o Tenochea. Pagtatanim ang pangunahing kabuhayan ng mga Aztec dahil sa matabang lupa. Subalit, hindi sapat ang lupain upang matugunan ang lumalaking pangangailangan ng populasyon. Bilang sagot, bumuo sila ng mga chinampas o floating gardens sa pamamagitan ng pagtatambak ng lupa sa ibabaw ng mga sapa. Texco-connect. I-connect ang tamang sagot sa mga mahahalagang ideya, lugar at tauhan na may kaugnayan sa kabihas ng umusbong sa paligid ng lawa ng Texcoco. Lawa kung saan itinayo ang kabisera ng Aztec. Texcoco. Kabiserang lungsod na itinayo sa gitna ng lawa ng Texcoco. Tenochtitlan. Artipisyal na pulo o floating garden. Chinampas. Pinunong pinagmulan ng pangalang Tenochtitlan. Tenoch. Mitolohikal na pinagmulan ng mga Aztec na tinatawag na puting lupain. Aslan. Alam nyo ba na ang Aztec ay may mahalagang ambag sa kasaysayan ng tsokolate? Sa kanilang wikang Nahuatl, nagmula ang salitang Xocolotl na tumutukoy sa isang mapait na inuming
mula sa giniling na buto ng kakao. Dahil ang mga Aztec ay mga magsasaka, umaasa sila sa puwersa ng kalikasan para sa kanilang kabuhayan. Dahil dito, sinasamba nila ang mga puwersang ito bilang mga Diyos. Ilan sa mga Diyos ng Aztec: Huitzilopochtli, Diyos ng araw at digmaan, pinakamahalagang Diyos ng Aztec. Tlaloc, Diyos ng ulan at agrikultura. Quetzalcoatl, Feathered Serpent, Diyos ng hangin, karunungan at paglikha. Siya ay katumbas ni Kukulkan sa mga Maya. Naniniwala ang Aztec na kailangan ng sakripisyo upang palakasin ang mabubuting Diyos at labanan ang masasamang puwersa. Kaya't nag-aalay sila ng tao, kadalas ay bihag sa digmaan. Bunga ng masaganang ani at labis na produkto, nakipagkalakala ng Aztec at naging maunlad ang kanilang ekonomiya. Noong 1428, kinilala ang mga Aztec at nakipag-alyansa sila sa mga lungsod-estado ng Texcoco at Tlacopan upang buuin ang Triple Alliance. Sa pamumuno ni Tlacaelel, isang tagapayo at general, isinagawa ang malawakang kampanyang militar at pang-ekonomiya. Ang mga nasakop na lugar ay inatasang magbigay ng buwis o tribute sa imperyo. Noong 1519, dumating sa Mexico si Hernan Cortes at ang mga Espanyol. Inakala ni Montezuma II na si Quetzalcoatl ang nagbalik ayon sa alamat. Bumagsak ang Tenochtitlan at nasakop ang imperyo. Kasabay ng pananakop, kumalat ang mga sakit tulad ng bulutong na naging sanhi ng matinding pagbaba ng populasyon. Text ko, correct. Tukuyin ang tamang sagot sa bawat bilang batay sa mahalagang impormasyon tungkol sa kabias ng Aztec. Siya ang pangunahing tagapayo at general ng Aztec na nagpalakas sa kapangyarihan ng imperyo. Tlacaelel. Siya ang pinakamahalagang Diyos ng Aztec, Diyos ng araw at digmaan. Huitzilopochtli. Espanyol na mananakop na pinamunuan ang pagbagsak ng Aztec Empire. Hernan Cortes. Pinuno ng Aztec na inakalang si Hernan Cortes ay si Quetzalcoatl. Montezuma II. Diyos ng ulan na nagpapasibol ng mga pananim. Tlaloc. Alam niyo ba na ang bandila ng Mexico ay may agila na may kagat na ahas habang nakatayo sa isang cactus? Ang simbolong ito ay hango sa alamat ng mga Aztec. Ayon sa kanilang Diyos na si Huitzilopochtli, dito raw nila dapat itatag ang kanilang lungsod, sa lugar kung saan makakakita sila ng agilang kumakain ng ahas habang nakadapo sa isang halamang nopal o cactus. Ang lugar na iyon ang naging Tenochtitlan, ang sentro ng kanilang imperyo. Sa puso ng lungsod na ito, matatagpuan ang Templo Mayor, ang pinakabanal na templo ng mga Aztec. Itinayo ito bilang dambana para sa dalawang makapangyarihang Diyos, si Huitzilopochtli, Diyos ng araw at digmaan, at si Tlaloc, Diyos ng ulan at agrikultura. Chinampas ng buhay, Floating Garden of Growth. Ang mga Aztec ay lumikha ng chinampas
upang harapin ang kakulangan sa lupa. Matalinong paraan upang patuloy na mabuhay at magtanim. Sa iyong buhay, anong hamon ang hinarap mo gamit ang sariling tsinampas o malikhaing paraan upang magpatuloy? I-drawing ang isang floating garden at isulat sa mga tanim doon ang iyong mga hakbang o ugali na tumulong sa pag-usbong mo bilang tao. Texco Blanco. Ang kabihas ng Aztec ay umusbong sa gitna ng Mesoamerica. Ang kanilang kabisera, Tenochtitlan, ay itinayo sa gitna ng lawa ng Texcoco, batay sa utos ni Huitzilopochtli. Sila ay polytheistic, naniniwala sa maraming Diyos tulad nina Tlaloc at Quetzalcoatl. Itinayo nila ang Templo Mayor, isang templo para sa kanilang mga Diyos. Nakipag-alyansa sila sa Texcoco at Tlacopan at binuo ang Triple Alliance. Noong 1519, dumating si Hernan Cortez at bumagsak ang imperyo sa panahon ni Montezuma II. Tulad ng mga Aztec na buong tapang na nagtayo ng isang makapangyarihang imperyo sa gitna ng lawa, naway magsilbi rin itong paalala na kaya rin nating buuin ang ating mga pangarap kahit sa gitna ng matitinding pagsubok.